Kung ano-ano na lang yung ineksperimento nila madam dito sa bundok. Lahat ng niluto, organic at walang halong kimikal. Wow! Hindi mo akalaing ito lang yung kinain nila sa buong araw. Hapon na nga dito sa bundok. Palubog na nga yung araw. Pero eto pa din sila madam. Kasama yung maaangkan niya. Todo pa din sa pag-harvest nitong tanim nilang mani. Tulong-tulong na nga kami dito kasi malapit ng dumilim. Pero ang naitulong lang nitong pamangkin ko ay magmukbang lang. 3 or 4 na buwan, pwedeng-pwede nang harvestin yung tanim na mani. Pero ang nangyari dito sa tanim namin, naabutan ng halos 1 taon. Akala ko ako lang yung makalimutin, pati din pala yung maangkan ko. Yung mani, nagkaugat na lang sa kakahintay na ma-harvest. Hay nako, sa dami ng pwedeng makalimutan, bakit ito pa? Inunahan na tuloy kami ng daga at manok sa pagtikim nito. Tuluyan na ngang lumubog yung araw, pero hindi pa din kami tapos. Kaninang umaga pa sana namin to harvestin. Pero tanghali na kami nagising. Yung init nangangain na ng buhay. Kaya ayan, sa hapon na namin to inasikaso. Pero hindi ko nga inaakala na marami-rami din pala yung ma-harvest namin. Akala ko nga wala nang matitira sa kakamukbang nitong mga kasama ko. Pero umabot din pala ng 1 balde. Wow! Sakto din, natapos kaming mag-harvest, medyo dumidilim na. Kinabukasan, ang agang gumising ng maangkan ko. Lalo na itong uncle ko. Maagang nag-harvest ng kamote. Umabot pa nga ng 1 balde, oh. Eto kasi yung kakainin namin ngayon. Diretso na nga binalatan ng auntie ko itong kamote. Pagkatapos binalatan, eto nga at kinayod. Si nanay naman, nagugupit nitong dahon ng saging. Giniling na kamote na ata to eh. Binuhusan na nga ni nanay ng asukal. Kasi gagawin niya pala itong kamoting budbud or suman. Wow! Si Lola yung mahilig magluto ng ganito eh. Matagal-tagal din na hindi kami nakakain ng ganito. Buti na lang, madami kaming natanim na kamote. Yung kinayod na kamote, binalot lang ni nanay sa dahon ng saging. Dito lang talaga namin to magagawa sa bundok. Diretso na ngang nilagay ni nanay sa kawali yung mga budbud. Kaldero dapat, pero wala kaming malaking kaldero dito. Yung ibang kamote, pinakuluan lang namin. Ayan na nga at luto na. Wow! Puro kamote lang yung kakainin namin ngayon. Nilagay na nga namin sa lalagyan para tuluyang mamukbang na namin ito. Eto nga ang budbud, sinalang na din ni madam. Hindi pa pala to nalagyan ng tubig, kaya binuhat na ni madam itong balde. 1 balde pala tong binuhos ni madam na sabaw dito. Ang lakas nga ng uso kasi organic pa tong kala namin. May natira pa palang kamote at ito nga hiniwa pa ng auntie ko. Pripituhin pala namin ito at gawing kamote chips. Nagsalang na nga ng kawali at binuhos na yung 1 galong mantika. Pinirito na nga ng tuluyan itong hiniwang kamote. Kung alam mong luto at crispy na, hanguin na kaagad, baka masunog pa. Sa dami ng kamote, kung ano-ano na lang tong pinag-eksperimento namin. Eto na nga yung kamote chips. Wow! Hindi nga namin malaman kung luto na ba tong suman. Kaya eto, kumuha kami ng isa para i-check kung luto na ba. Binukadkad nga namin para makita yung laman. Abay, luto na at pwede nang hanguin. Alisto nga ang binuhat ng uncle ko itong kawali. Luto na yung kamoteng budbud. Wow! Hindi naman pwedeng hahayaan lang to sa kawali. Nilagay na nga ni madam sa lagayan para tuluyan na nga itong mamukbang. Abay, kumpleto na pala ito. Yung budbud, yung unang nilantakan ni madam. Kanina pa siya gigil na gigil dito eh. Yung lasa niya, nanuot yung sarap ng kamote. Asukal lang yung tinimpla dito pero ang sarap na. Hindi pwedeng hindi namin tumatikman itong bagong harvest naming mani. Hinugasan na nga ni nanay kasi puro lupa pa. Abay, 2 beses hinugasan ni nanay to. Para maalat-alat, nilagyan ng panimplang asin. Syempre, ilalaga to kaya dapat may sabaw na tubig. Isalang mo na yan madam para tuluyang maluto na yung mani. Ewan ko na lang kung hindi pa to maluto sa lakas ng apoy. Kahit tanghaling tapat, nagkapit tong maangkan ko. Pabilisang luto lang yung ginawa dito sa mani. Napasok pa kami sa paghango nito. Hay, sa wakas, matitikman na namin tong tanim naming mani. Wow! Organic, walang halong chemical to. Nagsidatingan na nga itong mga bisita ko. Ayan na nga si madam oh, nilantakan na niya kaagad. Lahat ng niluto at kinain namin, kinuha sa sariling tanim lang namin. Grabe ang ginawang kain ni madam ngayon. Kapag meron ka talagang tanim, meron ka talagang kakainin, go.